Hello. Okay, muli po muli, no, sa ating lahat. So, nasa huling mga verses na tayo ng chapter 3. So, sa araw na ito, ang ating scripture ay mula sa Mark chapter 3, verse 31 hanggang 35. No? Yung muling 5 verses ng Mark chapter 3. Okay, so recap muna po ulit tayo no ating sermon last week. So last week po, natutunan natin na hinayaan ng Diyos na magmatigas ang ulo ng mga Hudyo upang umabot sa atin ang kaligtasan. Kung hindi sila nagmatigas at tinanggap nila si Jesus nung first coming ni Jesus, ay iaabot sa atin yung salvation, kingdom coming kagad. No? So, salamat sa Lord. No? Dahil chosen people niya yun, pero hinayaan niya na magmatigas ang mga puso para sa atin. No? Natutunan din natin last week yung tinatawag na kasalanang walang kapatawaran, na ito pala ay isang national sin. Hindi ito individual sin, kundi national sin na nakamit o kinumit ng Israel dahil sa pag-reject nila kay Jesus. Ngayon po araw na to ay tingnan naman natin ang pagkakaiba ng earthly family sa spiritual family. No? Sino ba yung tunay na mga kapatid at ina ni Jesus? Kaya ang title ng ating sermon is Jesus True Family. At yung text na natin, Mark chapter 3, verse 31 hanggang 35. Okay, sabi sa verse 31, no? Then his mother and his brothers arrived, and standing outside, they sent word to him, calling him. Ang eksenang to, continuation to nung eksena ng ating sermon last week, no? Na nalaman natin na from Nazareth, pumunta yung pamilya ni Jesus sa Capernaum, kung saan nagmi-ministry si Jesus. Dahil nabalitaan nila na yung ginagawa ni Jesus, no, at yung mga paratang ng mga Pariseo na si Jesus ay demon-possessed. So gusto na nilang, plano nila ay hikayatin si Jesus na bumalik na ng Nazareth upang matigil na yung mga balibalita na kumakalat na siya ay demon-possessed at na siya ay nasisiraan na ng bait, no? Dahil nga sa mga claim na ginagawa niya. No, actually, gusto mga sinasabi pa lang ni Jesus na siya ay anak ng tao, no? Anak ng Diyos. Yun ay claim actually na ni Jesus na siya ay Diyos. So marami siyang sinasabing ganon. At alam yun ng mga religious leaders. So nasa labas lang ng bahay yung kanyang pamilya. No? Sabi, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at pinapatawag siya. So ibig sabihin yung eksena, nakita naman natin, no, nung hindi ko matanda kung kailang merong yung story na merong paralitiko na binutas yung bubong. Nagpakita ako ng picture, no? So, yun yung sinasabi nilang
Although drawing lang yun yung sketch ng tinirahan nila Jesus. So makikita nyo ron, maaari dito sa eksenang ito, napakaraming tao na naman, no? Na nasa, kasi bakit hindi makapasok? Bakit hindi makapasok yung ina at mga kapatid ni Jesus? Hindi sila makapasok sa dami ng tao, no? Nasa labas lang sila. Ngayon, yung mga alagad naman ni Jesus, kasama niya sa loob ng bahay. No, nandun yung mga alagad. At yung iba pang yung mga taga-sunod. Itong mga tao na to, ito yung mga, kung tawagin natin, no, tatawagin natin silang outsiders. No? Dati silang mga spiritually blind. Ngayon, meron na silang spiritual clarity, kaya nandun sila nakikinig kay Jesus. Dati silang outsider, no, ngayon insider na sila. No, kasi nasa loob sila, kaya natin bigyan sila ng, tinawag natin silang insider kasi nasa loob na sila ng bahay ni Jesus. No? Yung tinitirahan niya. Verse 32, and a crowd was sitting around him, and they said to him, Behold, your mother and your brothers are outside looking for you. No? Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid. So sa dami ng tao, ang best option para malaman ni Jesus na nasa labas yung mga nanay, yung nanay at mga kapatid niya, ay through words lang. Kasi ang daming tao eh. No, siguro sabi ni Mary, pakisabi mo, pakipasa mo yung word, yung balita na narito kami, nanay at mga kapatid ni Jesus. So, true words lang, no? Pasa-pasa lang. Hanggang makarating sa loob yung mensahe. No? So, hindi pangkaraniwan yung pangyayari dito. Bakit sasabihin natin hindi pangkaraniwan? Dahil si Mary, siya yung nanay ni Jesus. At kasama niya yung mga anak niya. So, yung mga kapatid ni Jesus. No? Si James, for sure, nandito. At si Jude. No? Si James at si Jude, dun sa Bible, sa New Testament, mga kapatid ni Jesus yan. No? May mga kapatid pa siyang babae, pero hindi na binanggit kung ano ang kanilang mga pangalan. So, nandun silang mag-anak. Hindi sila makapasok, no? So, hindi pang karaniwan yun. No? Kasi sa panahon natin, kapag ikaw ay sikat, kasi sikat si Jesus na, noong time na yun. Eh. Kaya ang dami nang sumusunod sa kanya. Pero ngayon, sa panahon natin, kapag sikat ka, nalaman ng mga tao, nandiyan yung nanay at mga kapatid mo, ay bibigyan daan nila yan. No? Pag-give nanay ni Jesus to, padaanin natin. No? Ang mga kapatid ni Jesus to, padaanin natin. Eh ngayon, no, kapag ka ikaw ay, mayor ka nitong gentry, no? Maraming tao nagkakaroon ng siksikan. Pag nalaman nilang nanay ka ni Ferrer o kapatid ka ni Ferrer, padadaanin ka niya, magkikiboy ang mga tao sa iyo, no? Pero dito makikita natin, hindi nag-giveaway yung mga tao para makapasok o makalapit man lang si Mary at yung mga kapatid niya. So, hindi pangkaraniwan yung eksena. No? Kasi sa panahon natin, baka naka-red carpet pa yan sila Mary, no? Yung dadaanan nila, okay, may VIP pass pa yan. Bibigyan ng VIP pass ni nanay. No? Pero hindi ganun yung pananaw ni Jesus. Kaya, ganun yung pangyayari doon. Naalala ba natin yung sermon sa wedding in Cana? Kung papaanong hindi pinairal ni Jesus yung tinatawag nating familial favoritism, no? Nang nirebuke na si Mary, nung sabi sa kanya ni Mary, wala nang hala. No? Sabi ni Jesus, anong kinalaman ko riyan? No? Sabi ni Jesus kay Mary. No? Ganun si Jesus, no? Hindi niya pinairal yung familial favoritism. Dito, hindi niya rin pinairal yun. No, kung tutusin, nung marinig niya na
andyan yung nanay at mga kapatid. Padaanin nyo, pasukin nyo rito. Okay, hindi wala sa sinabing gano'n, no? Sabi sa verse 33, ito yung sagot niya. And answering them, he said, Who are my mother and my brothers? Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. So, ang tawag sa English ng ganitong salita ay retort. No? Retort. Ibig sabihin, masakit na salita. So, masakit na salita ito kung titignan natin, no? Kasi sabi ni Jesus, sino ba ang aking ina at mga kapatid? No? So, alam ni Jesus, no? Kung tutusin, ito ay isang rhetorical question. Alam ni Jesus kung sino yung mga kapatid at ina niya. Ganun din yung mga taong nakapaligid sa kanya. No? Alam din ng mga oras na yun. So dahil sa tanong ni Jesus na ito, ibig sabihin mayroong pagkakaiba. Yung true spiritual family at ang earthly family. So meron siyang tinutukoy dito. No, hindi mo sasalita si Jesus ng ganyan na walang dahilan. So meron. No, sa Jewish tradition kasi, napakatimbang o napakalaki ng emphasis nila sa pagpapahalaga sa earthly family relationship. No? Yung family relationship, napakabigat ng timbang. Maraming bansa na gano'n. No? Tayo sa Pilipinas, gano'n din. Mabigat yung timbang ng family relationship. No? Kaya, ang pinupunto ni Jesus dito, sa rhetorical question na to, ay na hindi porke ancestral, related ka in ancestral sense, ay may VIP pass ka na sa Diyos. No? Hindi porke ang mga nanay kita o mga kapatid ko kayo, ay may VIP na kayo. O yun ang sinasabi ni Jesus dito. Na hindi na-exempted ka kayo sa hell. No, yun ang sinasabi ang punto ni Jesus dito. Hindi porkit Mary, nanay kita, James, Jude, mga kapatid ko kayo, exempted na kayo sa hell. No? Hindi. Tulad nila, tulad ng mga nakaupo rito, kung hindi kayo magbabalik loob, kung hindi kayo mananampalataya sa akin, sa impyerno pa rin ang punta ninyo. Walang kapakapatid. No? Sabi nga ni Era, no? Naalala ko nung naging presidenta si Era. Sabi niya, walang kapakapatid, walang kamag-anak. No? Pero hindi naman totoo yun. Hindi niya naman ginawa yun. No? So yun ang punto ni Jesus dito. No? Sabi niya, hindi porkit lolo mo si David ay ligtas ka na. No? Sa panahon natin, ganun din. No? Hindi porkit pastor ang tatay mo, pastora ang nanay mo, ligtas ka na. Hindi. Kasi yung salvation natin, individual. No? Hindi porkit born again ng nanay mo, born again ng tatay mo, ligtas ka na. Hindi. Ang salvation natin, individual. Hindi ka kayang iligtas ng nanay mo o ng tatay mo, ng mga born again din. Hindi. No? At ipinapaalam ni Jesus sa mga nakapaligid sa kanya na yung kanyang sariling pamilya ay hindi mangunguna o mas higit pa sa spiritual family na itinatatag niya. No? Nagtatatag kasi si Jesus ng spiritual family nung siya ay nagkatawang tao. So sinasabi niya na hindi pwedeng mangibabaw yan o manguna yan. Yung aking earthly family sa aking spiritual family. No? Spiritual family kasi ang isang mananampalataya, pag naborn again yan, nagkakaroon ng relationship yan kay Jesus. At tayo'y tinatawag na adopted son ng Diyos Ama.
No, isipin na may member tayo sa family ng Diyos. So nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kaya nga mayroong spiritual family at earthly family. No? Yung ating membership sa spiritual family ay base sa pagpili sa atin ng Ama. No? At sa pagbubukas ng Holy Spirit ng ating mata. Spiritual eyes. No? Hindi ng kung anumang earthly, familial connections. No? Hindi tayo, yung relationship natin sa Diyos, hindi dahil yung nanay natin, born again. Dahil yung tatay ko, pastor. Dahil yung kapatid ko, born again. No, hindi yun. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo napamember sa family ng Diyos. Kung hindi, dahil tayo'y pinili ng Diyos Ama at binuksan yung ating mga spiritual eyes. No? Sa madaling salita, mahalaga ang earthly family. No? Mahalaga. Hindi sinasabi ni Jesus dito na walang kwenta yung earthly family. Wala siyang sinabing gano'n. Sinasabi ni Jesus, mahalaga ang earthly family, pero hindi pwede itong pumalit sa spiritual family. No? Hindi pwedeng pumalit sa walang hanggang pagkabuklod natin sa ating spiritual family. No, bakit? Kapag tayo namatay, no, yung relasyon natin sa ating earthly family, tapos na yan. Tapos na yan, lalo na kung unbeliever yung kapatid mo, yung nanay mo, unbeliever. Pag namatay ka, tapos na yung relasyon nyo. Hindi katulad ng earthly, ng spiritual family. Kahit mamatay ka, pagdating mo sa langit, pamilya mo pa rin yan. No? Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Mas mahalaga yung spiritual family kasi yan ang makakasama mo sa kabilang buhay o sa susunod na life mo. No, kaya tinanong niya, sino ba ang aking nanay at mga kapatid? No? Yung mga kapatid natin, no? Nanay natin, tatay. Kapag ka namatay ka, tapos na relasyon mo sa mga yan, lalo na. Kaya nga mahalaga na yung mga kapatid natin, magulang natin, mga anak natin, magsama natin dito sa ating pananampalataya. Makasama natin sila. Para hanggang next life, kasama natin sila. Kasi, kung hindi, pag namatay ka o namatay siya, maghihiwalay na kayo niya. No? Maghihiwalay na kayo. Goodbye. Hindi na kayo magkikita niya. No? Hindi tulad ng spiritual family mo. Tayo. No? Tayo dito. Kung, halimbawa, lumintol, gumuho itong building na ito, patay tayong lahat. Pag pilat na ulit natin, magkakasama pa rin tayo. Kasi spiritual family tayo eh. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin ni Jesus dito? Kung gaano kahalaga yung spiritual family sa earthly family. No? Yung spiritual family, kahit mamatay tayo, tuloy-tuloy pa rin yung relasyon natin sa kanila. No? Sabi sa verse 34, and looking about at those who were sitting around him, he said, behold, my mother and my brothers. No? Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. No? Sinagot niya yung nagdala ng mensahe. No? Sabi niya, sino ba aking ina at mga kapatid? Tinuro niya yung mga nakaupo sa harap niya. Yan ang aking ina at mga kapatid. No? Kasi si Jesus nga ang binibuild niya, spiritual family. Nung mag-start na si Jesus ng ministry niya,
wala nang pakialam sa kanya ang kanyang pamilya. No? Wala na. Ang binigyan ng focus ni Jesus, yung spiritual family na. Hindi na siya nakapokus sa earthly family niya. Kasi alam niya, iiwan niya na yan eh. No? Iiwan niya na yan, alam niya. No? Sinasabi niya, kayo, itong mga to, nabukas ang puso. Kung sino ako, ang siya pong pamilya. Itong mga nakaupo na to, nabukas ang puso at sumusunod sa kalooban ng aking Ama, ang siya pong pamilya. No? Yung mga may eyes to see, ears to hear, at yung gumagawa ng kalooban ng Ama, ang tunay niyang pamilya. No? Yung earthly, hindi pwedeng iparehas sa eternal. Hindi pwede kahit kailan. No? Palaging mas mahalaga yung eternal. Kaya nga sabi ng Scripture, sabi ng Bible, mag-invest tayo sa eternal na bagay, huwag sa earthly, kasi hindi pwedeng magkaparehas yan. Yung earthly, kaya nga tinawag ng earthly, pag nawala na yung earth, wala na rin yan. No? Kailangan alam natin yung priority. Kaya tayo nag-aaral ng Scripture para matutunan natin ano ba ang prioridad sa tingin ng Diyos. No, kasi yung priority sa earth o sa mundong ito, baliktad kaysa sa priority ng Diyos. No? Kita mo, ang mundong ito, ang priority dito, kung ano yung nakakapagpasaya sa iyo. No? Kung ano yung nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Ano yung mga yan? Yaman. No? Yaman. Good health. No? Yan yung mga nagbibigay. Kaya nga yung mga prosperity preachers, health and wealth lagi ang ano niya, ang binibigay niya na sermon. Kasi yun ang gusto marinig ng tao. Yung yayaman ka, mag-invest kayo sa taon na to, 5 ang magiging milyonaryo. Wow, tuwan-tuwa yung mga gusto kong church. No? Kasi yung ibinibigay o sinasabi ng pastor, nakakiliti sa tenga ng mga nakikinig. Kasi earthly. No? Earthly yung kanilang foundation. Yung heart nila, ang laman, puro earthly needs o earthly desires. No? Kasi yun nga ang masaya yun eh. So, totoo naman yun, masaya talaga yun. Yung ibinibigay ng earth, masaya talaga. Kaya lang, yung ibinibigay ng earth, masaya nga, temporary lang, at dadalahin ganito sa kapahamakan. No, akala lang natin, okay lang yan, okay lang ha, ngayon yan, okay lang. Ang tanong, yung consequence niyang ginagawa mo. No, yung pagsunod mo, mas sinusunod ng iba, yung iniuutos o tinatawag ng earth kaysa tinatawag ng Diyos. So, nakakalungkot yun, no? How can you say na ikaw ay mananampalataya kung mas inuuna mo ang mundo kaysa sa Diyos? Paano mo sasabihin, ako'y believer, mananampalataya? Pero pag tinawag ka ng mundo, sunod ka. Pag ang Diyos tumawag sa iyo, dami mong tayo, may sakit ako, masama pakiramdam ko. Pero pag mundo na tumawag sa iyo, kahit may cancer ka, susunod ka. No? Nakakalungkot talaga. Kasabihin mo, mananampalataya ako. No, kaya nga, ang isang mananampalataya, malalaman mo sa kanyang bunga. Yung fruits, kung ano yung priority niya. Diyan mo mapapatunayan. Palaging mas mahalaga sa isang mananampalataya yung eternal. No? At ang isang palatandaan ng isang mananampalataya ito, for whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. No?
Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Yan ang palatandaan ng isang mananampalataya. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. No, hindi mo pwede sabihin mananampalataya ka tapos lahat ng inuutos ng Diyos sinusuway mo. Baliktad ka. Mananampalataya ka sa salita lang. No? Yan ang palatandaan. Paano natin malaman kung ano yung kalooban ng Diyos? Paano malalaman kalooban ng Diyos? Magbasa tayo ng scripture, makinig tayo sa sermon. No? Kung hindi ka pupunta sa church, paano marinig yung sermon? Sa kapitbahay o sermon ng nanay mo madidinig mo? No? Sermon ng nanay mo madidinig mo. Sermon ng tatay mo. Sermon ng kapitbahay. No? Isipin natin yung walang way para malaman natin ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo dadalo sa mga gawain ganito. There is no way. Magbasa ka man ng magbasa, malalaman, mababasa mo lang, pero hindi mo mauunawaan. No? Kailangan natin dumalo. Kailangan natin pag-aralan ng scripture para malaman natin ang kalooban ng Diyos. No, kasi very clear ang sinasabi ng scripture o ng Bible. Napakalinaw nito. Napakalinaw. No? Sa ating buhay, bilang mananampalataya, bilang member ng family of God, either insider ka o outsider ka. No? Pag sinabing insider, nasa loob ka ng family of God. No? Pag hindi ka insider, nasa labas ka. Outsider ka. Hindi pwedeng, walang middle, no? Walang middle. Yung iba sinasabi, nasa middle ka sa ikot. No? Hindi pa ako handang sumunod sa Lord eh. Pumunta ka rito sa church, hindi ka handang sumunod sa Lord. Anong purpose mo? Bakit pumupunta ka sa church? No? Akala mo ba maliligtas ka nung pagpunta-punta mo lang? No. No, either insider ka o outsider, hindi pwede nakatungtong ka sa bakod. Magnanakaw yun, yung mga nakatungtong sa bakod. Yung sa dalawa, either insider ka sa loob ka ng bahay ng Diyos o nasa labas ka. At malalaman kung sino yung mga insider at outsider. Ayon. Makikita mo sila kung sino sila sa kanilang pag-respond sa gospel o sa salita ng Diyos. Yung pag-response nila. Kapag sumunod, insider yun. Pag hindi sumunod, outsider. Simple-simple yan. No? At ang pagsunod sa Diyos na kailangan ng sacrifice. Ito yung ayaw ng marami. Yung magbigay ng sacrifice. Ayaw nila yan. No? Ayaw nila yan. Ay, linggo ngayon. No? Nakaplano kami. May outing kami ngayon eh. No? Linggo ngayon. Baterya. No? Kung saan ka susunod? Sa Diyos o sa tawag ng mundo? No? Marami nagpipil dyan. Kaya tayo, hindi tayo nag-outing ng araw ng linggo. Outing natin April 18, Biyernes Santo yan. Hindi ko ang ginagawang Sabado. Kasi yung Sabado, preparation natin yan for Sunday. Kailangan Sabado pa lang, nagpiprepare tayo para sa Sunday. Kasi yung linggo, itong ginagawa natin, banal to. No, hindi ito isang biro lang. Kasi kaharap natin, kasama natin ang Diyos sa mga oras na ito. Nakikipag-fellowship tayo sa Diyos, lalo na may communion tayo. Ka-fellowship natin today si Jesus. No? Kaya dyan natin malalaman kung sino yung totoong mananampalataya. Kasi, kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan mong
umalis sa iyong convenience. No, tinanong ko nga yung kahapon kay Grace, hindi ko maalala yung word. Kailangan mong umalis sa comfort zone. No, hindi ko maalala kahapon yun. Tinanong ko pa yan kay Grace. Kailangan natin umalis sa ating comfort zone. Kailangan natin mag-sacrifice kasi yung sacrifice na yun ang mabigat ang timbang sa Diyos. Reward ang kapalit nun. No? Kasi, bakit kailangan natin umalis sa ating comfort zone? Kasi yung comfort zone natin, nakasanayan na natin yun. Yung comfort zone na yun, yun yung mga bagay na binibigay sa iyo ng mundo. Doon ka na sisiyahan eh. Doon tayo nasisiyahan sa ibinibigay ng mundo na yun. No? Kailangan natin umalis doon. No? Kasi yung ibinibigay ng mundo, yung comfort zone natin, ang sinusunod natin dyan, will ng tao, hindi will ng Diyos. No? Will ng tao yan. Kadalasan pa nga yung will mo, yung will natin. Kaya nga, di ba, sino ang kaaway ng tao? Sarili. No? Tatlo yan. Ang sarili, ang mundo, at si Satan. Yan ang kaaway ng tao. Pati yung sarili niya kasama sa kaaway niya. No? Kasi yun yung comfort zone natin, yung gusto natin. No? Meron isang babae, no? Pinanganak siyang Jehovah's Witness. Buong pamilya niya, kahit mga ninuno niya, mga Jehovah's Witness lahat sila. Itong babae, pinanganak, Jehovah's Witness. Ngayon, siya ipinili yun ng Diyos. Na born again siya. Nung siya ay magdadalaga na. Na born again siya. Tapos, nakapag-asawa pa siya ng isang pastor. O pastor rin na pangasawa niya. Dahil dito, itinakwil siya ng pamilya niya. No? Ganyan yung mga yan eh. Yung mga kulto na yan, no? Itatakwil ka talaga nila eh. Tinakwil siya. No? Isipin mo, pamilya niya, mga kapatid niya, nanay niya, tinakwil talaga siya. Hindi ka na namin tinuturing na anak kasi na-born again ka. Kami, Jehovah's Witness. Pero dahil pinili siya ng Lord, yung grace ng Lord na binigay sa kanya, nag-uumapaw. No? Nakasumpong siya ng tunay na pamilya sa loob ng church nila. No, bagamat itinakwil siya ng nanay, tatay, mga kapatid niya, sa loob ng church, nakatagpo rin siya ng tunay na tatay niya, tunay na nanay niya, tunay na mga kapatid niya. No? At hanggang sa ngayon, nananatili yung mga kapatiran niya ngayon, kaya nga kapatiran ang tawag, no? At yung mga tinuturing niya nanay at tatay, nananatili yun na kapamilya niya. No? So kuminsan, ang tao ayaw umalis sa kanyang comfort zone. Dito na ako, ito na yung nakagisnan ko, dito na ako mamamatay. Totoo yan. Diyan ka talaga mamamatay. Kapag hindi ka umalis sa pananampalataya na yan, sa relihiyon na yan, pag hindi ka umalis, diyan ka talaga mamamatay. Totoo yan. Ito na nakagisnan ko. Kasi comfort zone niya, ayaw niya na umalis, no? Ito na, nakagisnan ko, dito na ako mamamatay. Talaga mamamatay ka rin. No? Yung babaeng ipinanganak na Jehovah's Witness, sa mundong to, kinukonsider siyang insider. No? Sa mundo na to, insider siya. Noong hindi pa siya nabuborn again. No? Pero nung naborn again siya, naging outsider siya sa mundong to, kaya nga itinakwil siya, pero nalipat naman siya. Naging insider siya sa family of God. Sino ang mas maganda? Nakatayuan. Bago siya maborn again o nung naborn again siya? Di ba, siyempre, mas maganda maging pamilya tayo ng Diyos. Kaya nga tayo nandito. Kasi yun ang gusto natin.
walang tao na gustong pumunta sa impyerno. No, yung iba, hindi lang nila, ayaw lang nilang paniwalaan na papunta sila sa impyerno. Hindi nila matanggap, hindi nila tinatanggap. No? Kaya sa istorya na to, nais ipaunawa ni Jesus na yung ating earthly family hindi makakapagbigay ng pwesto o spot sa atin sa kingdom ng Diyos. No, yung earthly family natin, hindi yan, walang magagawa yan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, sino ba ang aking mga kapatid? No? Iisa lang ang makakapagbigay sa atin ng spot o ng daan papunta sa kingdom. Sino yun? Ano? Si Jesus. No? Sabi, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sama kung hindi sa pamamagitan ko. Napakalinaw, di ba sinasabi ni Scripture, si Jesus lang ang way. No? At magbaganap lang yun kung tayo ay ilalapit ng Ama kay Jesus. No? At kapag nilapit tayo ng Ama kay Jesus, bubuksan ng Holy Spirit yung ating mga mata. At makikita natin yung katotohanan. Yun yung isang bagay na hindi pa nagaganap sa pamilya ni Jesus. No? Hindi pa yun nagaganap. Kaya nga sabi ni Jesus, ito yung mga tunay kong ano eh. Kasi yung tunay, yung earthly family niya, hindi pa yun nabuborn again sila. Kahit na malapit sila kay Jesus, hindi nila nakikita yung katotohanan. No? Sa John chapter 7 niya tayo, no? Kinutya pa si Jesus ng mga kapatid niya. Kung talagang ano ka, magpakilala ka na. Sabi sa ganyan-ganyan. No? Si James, kailan ba naniwala si James na si Jesus ay Diyos? O si Jesus ay Messiah? Nung namatay na si Jesus at nag-resurrect. No? Kasi si James naging church leader ng Jerusalem niya. Si James na kapatid ni Jesus. Si James na kapatid ni Jesus, siya yung sumulat dito sa Bible, yung Santiago rito, James. Yung Jude dito, bago mag-Revelation, kapatid din ni Jesus yun. Actually, Judas yun. Pero magmula nung nagbigti si Judas, wala nang gumagamit ang pangalang Judas. Nung ginagawa na lang Jude, pinuputol nila. Kasi yung pangalan ni Judas, pangit ka pangalan yun. Sa panahon natin, meron mo narinig ko yung pangalan Judas. Wala, no? Pangit yung pangalan na yun eh. Wala nang gumagamit mo. Jude meron. Ngayon, marinig mo, Jude. Di mo alam, Judas din ang pangalan mo. No? Pag Jude ka pa, Judas din ang ibig sabihin niya. No? After resurrection, tsaka lang naniwala itong mga kapatid niya. Tsaka lang nabuksan yung kanilang mga mata. No, kasi kuminsan kasi, kilala ko yan eh. Kilala mo, ang tanong, ikaw, kilala ka ba niya? No? Kilala mo ba ang Diyos? Oo, kilala ko yan. Kilala ko ang Diyos. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Parang dito yan sa atin. Kilala ko yan si Mayor. O talaga? Ikaw, kilala ka ba ni Mayor? Hindi. Hindi mo siya kilala. No, kasi yung knowing Jesus, personal encounter yan. No? Kapag mayroon kang personal encounter o personal relationship kay Jesus, doon mo sasabi, kilala mo siya. No? At kapag kilala mo siya, pag sinabi mong kilala mo siya at connected ka sa kanya, may relasyon ka sa kanya, anong mo nakakabit doon? Obedience. No? Obedience sa kanyang mga salita. Kasi kung di ka nag-obey, ibig sabihin, hindi mo siya kilala. Kasi kung kilala mo siya, alam mong parurusahan ka niya kapag hindi ka nag-obey sa kanya. Alam mong dadalhin ka niya sa impyerno kapag hindi ka nag-obey sa kanya. No? Kaya, kung talagang kilala natin ang Diyos, mag-obey tayo. So, isa yun
sa katunayan na ikaw ay isang mananampalataya, yung obedience. No, kaya nga sabi natin, sabi ni James, faith without works is dead. No? Kasi kung meron ka ng faith, di ka naman nag-obey. Sabi ni James, dead yun. Kailangan merong works. Kailangan may fruit. No? Kasi kung tutunay ng ikaw ay mananampalataya, ano yung binibigay ng Holy Spirit sa atin? Fruit of the Holy Spirit. Dapat meron kahit katiting lang o kahit maliit yung quantity. Kung wala, katuda-duda yan. Kung talaga bang ikaw ay nasa iyo ang Holy Spirit talaga. No? Malalaman natin yung by works. Kung sino yung totoong mananampalataya. Pero hindi natin sila pwedeng, huwag natin sila itatakwin. Sabi nga, i-consider natin silang, ano sabi sa Matthew? I-consider mo silang hintil. Pero ano ba ginagawa sa hintil, sa Gentiles? Di ba inaano sila, ina-evangelize? Evangelize mo pa rin, no? Huwag natin silang magsawaan, lalo na kung mga kamag-anak natin o kapamilya natin. Hindi sinasabi ni Jesus dito, itatakwil ko yung mga nanay ko at mga kapatid ko. Hindi. Sinasabi niya lang na mas mahalaga yung spiritual family. No? Kasi pag napunta ka sa spiritual family, sa family of God, ang tunay na tanda nun, yung nag-response ka sa king. Kung talagang member ka ng kingdom na yun, dapat nag-response ka sa king. At ang nakakatuwa pa, kung sino yung kasama natin ngayon sa work, sa ating work para sa kingdom, siya rin natin makakasama yan sa kingdom. No? Kung sino yung kasama natin ngayon dito, nakakasama natin sa work dito, sa ministry, no? Na ibinigay sa atin ng Lord. Pagdating ng kingdom, kasama pa rin natin yan, 100% yan. Kaya nga sabi ni Jesus, ito, yung mga tunay kong nanay at mga kapatid. No? Hindi niya sinasabing baliwalain natin ang ating pamilya. Sinasabi ni Jesus, dapat ako ang priority over your family. Marami kasi na pinaprioritize nila yung kanilang pamilya. Pag sinabi ng asawa, huwag ka mag-church today, hindi na mag-church siya. Kasi binawalan ng asawa. Sinabi ng nanay, huwag ka mag-church today, hindi na mag-church siya. Binawalan ng nanay. Pero hindi, dapat ang priority natin ang Diyos. Over your family. No? Tignan natin yung mga alagad kung tinawag sila. Di ba, iniwan nila yung mga trabaho nila, yung pamilya nila, iniwan nila, sumunod sila kay Jesus. Kasi yun ang gusto lang ni Jesus. No? Yun yung sacrifice na tinatawag. Ano sabi sa Luke chapter 9 verse 23. And he was saying to them all, no? If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. No, at sinasabi niya sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Self-denial. Pasanin araw-araw ang kanyang krus sa sumunod sa akin. No? Mahirap, no? Pero kaya. No? Kasi bibigyan tayo ng Lord ng grace para magawa natin ito. Mahirap kasi nga nasanay tayo sa comfort zone natin, ayaw natin lumabas doon. Pero kung gugustuhin natin, sa tulong ng grace ng Lord, magagawa natin. No? Yun yung sinasabing sacrifice. Kasi yung nakakapagpasaya sa iyo, bibitawan mo yun, isasantabi mo yun.
para lang sa nais ng Lord. No? At sa ating pagtatapos, sabi, it is faith in Jesus and faith alone that will make us brothers, sisters, and mothers of Jesus. Ang pananalig kay Jesus at ang pananampalataya lamang ang magbibigay sa atin ng relasyon bilang mga kapatid at mga ina ni Jesus. Anong tawag dito? Justification by faith. No? Walang iba. There's no other way para mapabilang tayo sa family of God maliban sa ating faith kay Jesus. Meron pa bang iba? No? Meron pa ba? Wala, no? Sabi ng Ephesians 2:8 and 9, no? It is by grace alone, not of works, para wag tayong magyabang. No? At yung faith na to is by grace from God. No? Hindi ito, hindi tayo nagkaroon nito dahil sa sarili nating pagsisikap. It is by grace. No? Kaya nga salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Okay? Ang tanong ngayon, sa bawat isa sa atin, no? Tayo ba ay outsider o insider sa family of God? So, hindi ko masasabi yan. No? Dahil yung ating faith is invisible. Kayo lang ang makakasagot niyan. No? At kung sasagot niyo yan, ayon sa natutunan niyo today. No?